Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, BMW tinitiyak na walang Pinoy na nasawi sa gumuhong gusali sa Jeddah. Senator Sherwin Gatchalian isiniwalat na nakalabas na ng bansa ang mga magulang ni Mayor Alice Guo. BBBM nilinaw na hindi siya nagtatrabaho para sa China at Estados Unidos. House Speaker Martin Romualdez nang hikayat ng mga karatig bansa na makiisa sa rule-based order ng West Philippine Sea. 2 milyong katao apektado ng rotational brownout. Israeli ban sa Maldives luxury tourist spots bilang protesta sa Gaza War. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa pinakahuling ulat ngayong linggo, wala namang naiulat ang Department of Migrant Workers o DMW na Pilipinong nasawi sa pagbagsak ng isang gusali sa Jeddah, Saudi Arabia. Naganap ang pagguho ng gusali nitong katapusan ng Mayo kung saan sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na nakikipag-ugnayan na ito sa Jeddah Police, Medical at Emergency Services Agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Patuloy ring nakasubaybay ang DMW sa search and rescue operations na isinasagawa matapos ang naitalang sakuna. Alinsunod sa pagdiriwang ng araw ng World No Tobacco Day, kamakailan ay inilunsad ng Department of Health o DOH ang isang video na pinamagatang "Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape" bilang suporta sa kampanya laban sa hindi magandang dulot ng tobacco at vape. Ayon sa kagawaran, siguruhing malusog at ligtas ang pamilya, huwag magpaloko at iwasan ang mga bisyong ito. Kaugnay din ito ay matatandaang hinimok ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang mga kabataan na huwag maniwala sa mga maling patalastas na nagsasabing ang vaping ay isang mas ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. Pagpaparangal sa magsasaka. Yan lamang ang ilan sa mga naganap noong kamakailang nagdiwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ang Department of Agriculture. Tunghayan natin ang mga tampok na panauhin at kanilang bukod-tanging kontribusyon sa ulat ni Jade Buhoy. Pinarangalan ng Bureau of Soils and Water Management at Department of Agriculture o DA ang mga natatanging magsasaka na mayroong bukod-tanging ambag sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon sa ahensya, ito ay pambansang pagdiriwang upang kilalanin ang tagumpay ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura na siya rin nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Sa pagdiriwang na ito, binigyan diin ang mga pangunahing indikasyon ng pag-unlad ng sektor kung saan ang mga patakaran, modernong pamamaraan pati na rin ang mga ugnayang nasimulan ay nakakatulong rin upang masigurado ang pantay na oportunidad ng mga taong bumubuo sa sektor. Ang kinilalang magsasaka mula sa Northern Mindanao ay binigyang parangal dahil sa pagpapaunlad ng industriya sa kasava at mais. Dito binigyang parangal ang pagsuporta sa gobyerno na hikayatin ang mga magsasaka na makiisa sa mga programa at training upang mas mapaigting pa ang kaalaman sa pagsasaka at pagpapanatili ng produktibong ani pati na rin ng masaganang kapaligiran. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na nakaalis na ng bansa ang mga magulang ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakaluwas na umano ng bansa ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Gua Jiangjong kasama ang sinususpetsang ina nito na si Wenyi Lin. Ito ay ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Kaya naman di na umano posible ang mungkahing DNA test sa pagitan ni Alice Guo at ng hinihinalang ina nito.
Matatandang isiniwalat ni Gatchalian na maaaring si Wen Yilin na isang Chinese national ang biological mother ni Guo. Ito ay dahil napuna ng senador na kasama ito sa dokumento ng mga negosyo ng pamilyang Guo. Mahigit 170 beses umano na magkasamang bumiyahe si Wen Yilin at ama ni Guo. Ayon kay Gatchalian, kung mapatunayan man siya ang tunay na ina ni Guo, walang karapatan ang alkalde na manungkulan sa anumang elective position sa gobyerno. Samantala, sinampahan na ng DILG ng kasong kriminal ang alkalde dahil sa pagkakasangkot umano nito sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, ito ay dahil nabigyan ng permit ang mga nasabing Pogo Hub kahit na may kulang itong requirement. Hindi rin umano nire-revoke ng Mayora ang business permit ng mga ito kahit nag-expire na ang PAGCOR license. Si Mayor Alice Guo ay mahaharap sa reklamo mula sa Ombudsman sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, wala namang naiulat na sama ng panahong mananaig ngayong araw maliban na lamang sa epekto ng easterly sa silangang bahagi ng Timog Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular na makakaranas ng bahagyang pulupulong mga pag-ulan ng Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Francis Tolentino tiniyak na poprotektahan ng Maritime Zone Law ang yamang dagat ng Pilipinas. DOT pinangunahan ang Food and Wine Festival 2024 ng Cebu. PBBM nilinaw na hindi siya nagtatrabaho para sa China at Estados Unidos. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano siya nagtatrabaho para sa Estados Unidos maging sa China. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting kasama si Lithuanian Prime Minister Ingrida Simonite. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ang papel ng Estados Unidos at China sa seguridad sa rehiyon. Kaya naman nararapat na tugunan ang mga issue. Nilinaw din ng Pangulo na hindi makakaapekto ang Estados Unidos ukol sa desisyon at aksyon sa West Philippine Sea dahil umaakto ang Pilipinas nang naaayon sa sarili nitong interes. Hinggil sa pangangailangan na magsumite ng appointment book ng mga self-employed professionals at kliyente nito sa ilalim ng regulasyon ng BIR, ipinawalang bisa ng korte ang regulasyong ito dahil umano sa paglabag nito sa privacy rights. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang isang regulasyon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung saan kinakailangang magsumite ng mga profesional ng kanilang mga rate at magparehistro ng mga appointment book upang masubaybayan ang kanilang pagsunod sa buwis. Sa ilalim ng 51 pahinang naglalaman ng desisyon na ipinahayag noong Abril taong 2023, ipinagkaloob ng SCN Bank ang pinagsama-samang petisyon na nagdideklara na walang bisa ang mga bahagi ng Section 2 Clause 1 at 2 Clause 2 ng BIR Revenue Regulation No. 4-2014.
Ayon sa korte, ito ay dahil sa paglabag ng BIR sa privacy rights ng mga profesional at kanilang mga kliyente. Ang regulasyong ito na inilabas noong 3 ng Marso taong 2014 ay nag-aatas sa lahat ng self-employed professionals na magsumite ng affidavit na nagsasaad ng mga rate, paraan ng pagsingil at ang mga salik na kanilang isinasaalang-alang sa pagtukoy ng mga bayarin sa serbisyo, irehistro ang kanilang mga libro ng account at appointment book sa pangalan ng kanilang mga kliyente, pati na rin ang petsa at oras ng kanilang pagpupulong. Ito rin ay nagsasaad na mag-issue ng BIR registered receipt na nagpapakita ng discount para sa mga pro bono cases. Samantala, noong taong ding ito ay naglabas ang korte ng pansamantalang restraining order na nagbabawal sa pagpapatupad ng regulasyong nabanggit kasunod ng ilang petisyon na inihain ng mga profesional na asosasyon na hinahangad na maalis ang regulasyon bilang ito ay labag sa konstitusyon. Bagamat maaaring mangolekta ng impormasyon ng BIR, ito ay limitado sa mga natapos na transaksyon ng mga serbisyong nabubuwisan. Sa pangangailangang pagsusumite ng schedule ng mga bayarin, napagtanto ng korte na ito ay walang kaugnayan sa pangongolekta ng buwis na dapat bayaran dahil hindi dapat na isasaalang-alang ang mga pangalan at petsa ng appointment ng individual. Sa kasalukuyang pasya ng Korte Suprema, permanente rin itong inatasan ng Department of Finance at BIR na ipatupad ang mga probisyong ito. Gayunpaman, diin ng korte sa ilalim ng BIR Tax Code ay kinakailangan pa ring magparehistro ng mga libro ng account upang subaybayan ang mga sinisingil ng mga profesional sa pagtatasa ng nabubuwis ang kita. Gayon din, pinanindigan ang pangangailangang mag-issue ng mga resibo para sa mga serbisyong pro bono na hindi nakukompromiso ang mga etika at mga legal na propesyon. Dagdag pa ng korte, ito ay isang makatuwirang panukalang buwis na maaaring gamitin ng BIR para matiyak ang tamang halaga ng mga buwis na babayaran ng mga self-employed professionals. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang rate adjustments sa North Luzon Expressway o NLEX, ay nagbigay pahayag si Senador Win Gatchalian na dapat pagbutihin ito ang serbisyo sa publiko gaya na lamang ng nararanasang traffic sa mga toll road. Yan ang ating alamin sa ulat ni Danizel Lopez. Taas singil sa North Luzon Expressway o NLEX toll fee ang epektibo na ngayong buwan ng Hunyo dahil aprobado na ng Toll Regulatory Board o TRB ang anumang pagbabago sa presyo nito. Ngunit pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, dapat natiyakin ng TRB na maresolbahan ang mga issue na nararanasan sa toll gate. Ito'y matapos ibahagi ni Gatchalian ang regular na pagdaan nito sa NLEX kung saan napunan niya ang kadalasang reklamo ng mga tao sa cashless reader sa toll gate na siyang nagre-resulta sa malalang traffic. Hirit pa ng senador, ito'y lubhang malala tuwing sasapit ang Sabado at Linggo at tuwing bakasyon dahil marami ang lumuluwas at bumabiyahe. Sa ni Gatchalian, dapat naayusin muna at pagbutihin ang serbisyo sa mga toll road para maresolbahan ang malalang traffic bago ito magtaas ng singil sa toll fee ng NLEX at South Luzon Expressway o SLEX. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Siniguro ni Senator Francis Tolentino na mapoprotektahan ng Maritime Zones Law ang yamang dagat ng Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi lamang mapapakinabangan kung hindi mapoprotektahan din ang mga fishing areas sa West Philippine Sea. Ito ang pagtitiyak ni Senator Francis Tolentino sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay sa sandaling maipatupad umano ang Philippine Maritime Zones Law. Sa kabila ito ng pagkabahala ng BIFAR sa pagkasira ng marine ecosystem sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, tinatayang 385,000 na mga mangingisda ang umaasa sa yamang dagat dito mula sa 4 na rehiyon sa Pilipinas.
14% umano ang naiambag nito sa buong produksyon ng isda sa bansa. Ang panukalang batas na Maritime Zone Law ni Tolentino ay siyang magtatakda ng hangganan ng karapatan, soberanya at teritoryo ng bansa pagdating sa karagatan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang pirmahan ang nasabing batas sa lalong madaling panahon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nanatili ang pag-asa kay House Speaker Martin Romualdez ukol sa ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hangaring manghikayat sa mga karatig bansa na suportahan ang Pilipinas sa mapayapa at maunlad na pagkakabuklod ng mga bansa sa Indo-Pacific. Binigyang diin niyang umaasa siyang magiging kaisa ang mga karatig bansa sa pagkilala ng pandaigdigang batayan sa patakaran, maging ang diplomatikong pamamaraan ng pagresolba sa hidwaan bunsod ng teritoryo sa West Philippine Sea. Anya, sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga bansa, magiging mainam ito para sa Pilipinas na harapin ang bawat hamong kinakaharap upang ipaglaban ang soberanya. Matapos ang kamakailang insidente ng fatal road rage sa Makati City, ay inabisuhan ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista na dapat ugaliing ipaalam sa ahensya ang anumang pagbabago sa registration data ng sasakyan. Dahil maaaring sangkot sa kriminal na gawain ang pinagbentahan kung saan pananagutan ng pangalan na nakasaad sa registration data ang anumang kaso. Kung kaya't para maiwasan ang pagkakasangkot at abala na dulot nito, ay agad ipagbigay alam sa ahensya ang bentahan o pagpapalit may-ari ng rehistradong sasakyan. Sa patuloy na pagsulong ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagrehistro sa PhilSys ID, ay umaasa ito sa publiko na tatangkilikin nito ang paggamit ng National ID para sa mga transaksyon. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Matapos makitaan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa bilang ng mga rehistrado sa National ID, ay inaasahan nitong publiko na tangkilikin ang paggamit ng ID para sa mas pinabuting serbisyo. Ito ay upang mapadali at mapabilis ang anumang transaksyon na siyang layunin ng pamahalaan tungo sa makabagong Pilipinas. Pagbabahagi ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, marami-rami na rin ang bilang ng mga naipamahaging PhilSys ID sa mga rehistradong individual kung saan nasa mahigit 50 milyon na ang kasalukuyang bilang nito. Habang nasa mahigit 45 milyon naman ang bilang ng mga printed e-Phil ID na naipamahagi na siyang tiniyak ng PSA na patuloy sa pag-i-issue. Siniguro rin ito na patuloy ito na makamit ang misyon sa pagpapahusay ng kalidad ng serbisyo para sa mga Pilipino. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Dinaluhan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco kamakailan ang isang buwang pagdiriwang ng Cebu Food and Wine Festival 2024 bilang panauhing pandangal sa araw ng pagbubukas nito sa Philly Hotel, New Star Casino and Resort sa Cebu City. Sa pangunguna ng mga award-winning chef, pinamagatang Taste Cebu ang Food and Wine Festival ngayong taon na nagtampok sa mga tasting stations na masusing na-curate upang ilahad ang pinakamasarap na lokal na produkto at mga culinary treasure ng Cebu. Mahigit sa 50 seleksyon naman ng alak ang maingat ding pinili upang umakma sa mga lasa ng mga lutuin. Inilarawan din ni Frasco ang kaganapan bilang isang pagdiriwang ng kahusayan sa pagluluto at kung paano ito naaayon sa gastronomy framework ng DOT at sa inaprubahang National Tourism Development Plan 2023 to 2028 sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kung saan tinukoy ang gastronomy bilang prioridad sa turismo. Susunod sa News Force.
Dalawang Filipino boxers dumagdag sa Paris-bound athletes. Dalawang milyong katao apektado ng rotational brownout. Bini nagtanghal sa Star Magic All-Star Games, pagmamarka sa ikatlong anibersaryo, inanunsyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nasa 2 milyong consumer na ng kuryente ang apektado ng rotational power interruptions mula nitong weekend. Ito ay buhat ng ideklarang nasa ilalim ng red alert ang Luzon Grid ayon sa Meralco. Dahilan nito ay ang hindi sapat na supply ng kuryente upang matugunan ang bawat pangangailangan sa kuryente ng mga consumer. Humihingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng Meralco sa abalang dulot ng mapanghamong sitwasyong ito kung saan ilan sa mga apektadong lugar ay mula sa rehiyon ng Calabarzon, National Capital Region, Bulacan at Pampanga. Ibinida sa vlog ng Team Payaman member na si Vien kasama ang kanyang anak na si Mavi at asawang si Juniboy ang kanilang pagbisita sa Fire and Rescue Village ng Bureau of Fire Protection. Yan ang ating tunghayan na kaganapan sa ulat ni Jade Buhoy. Diyan na lang mula siya! Okay na siya, guys! Ganap na ganap yung mister ko. Hindi lang naaliw kundi natuturi ng iilang bahagi ng Team Payaman sa kanilang kamakailang pagbisita sa Strike Fire and Rescue Village ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Bacoor, Cavite. Sa vlog ni Bien, itinampok ang iba't ibang serbisyong isinasagawa ng BFP hindi lang sa panahon mag-aapula ng sunog, kundi rin sa mga panahon ng sakuna, aksidente, maging ng krisis. Ibinida din dito ang mga opisyal na firefighter kung saan nagtuturo sila ng mga proseso ng first aid, kahandaan sa sakuna, maging ang mga gawain upang maging ligtas sa kapahamakan. Kinagiliwan din ng mga chikiting lalo na ang anak nila ni Juniboy na si Mavi dahil sinubukan rin nila ang mga bagay na ginagawa ng bombero tuwing mag-aapula ng apoy tulad ng pagkontrol ng truck nito. Kamakailan ding nagdiwang ng unang anibersaryo ang Fire and Rescue Village dahil ito ang kauna-unahang pasilidad sa bansa na naghahandog ng serbisyong siguradong makapaghahanda ang bawat mamamayan sa anumang uri ng kalamidad, maging matanda man o bata. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Muli na namang dumagdag sa listahan ng tutungong Paris ang mga atletang sasabak para sa Paris Summer Olympics 2024. Napabilang sa listahan ng Filipino boxer na si Hergy Bacyadan matapos ang kanyang kampanya sa Second World Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand, kung saan nadaig niya via split decision ang Hungarian boxer na si Veronica Nakora nitong Sabado. Susunod kay Bacyadan ay ang quarterfinals sa women's 75 kg class ng kompetisyon. Dumagdag din ang isa pang boksingero na si Carlo Paalam matapos mapatumba ang Indian boxer na si Sachin Siwach sa men's 57 kg semifinals sa Bangkok meet. Sa kabuuan, nasa 15 atleta na ng Pilipinas ang lalahok sa anticipated sports event ng taon sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Bilang protesta sa patuloy na gera sa Gaza, inanunsyo ng Republika ng Maldives na ipagbabawal na ang mga Israeli na magtungo sa mga luxury tourist destination ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro.
Inanunsyo nitong linggo ng Republika ng Maldives na ipagbabawal na ang mga Israeli na magtungo sa mga luxury tourist hotspot ng bansa kasabay ng pagdedeklara ng pambansang protesta sa Solidarity with Palestine. Ang anunsyo ay mula sa pangulo nito na si Mohamed Moizu bilang protesta sa patuloy na pagsiklab ng giyera sa Gaza. Sa naging pasya ni Pangulong Moizu, ipapataw ang pagbabawal sa mga pasaporte ng Israel. Inihayag din ni Moizu ang isang pambansang kampanya hinggil sa pangangalap ng pondo na tinatawag na Maldivians in Solidarity with Palestine. Samantala, wala pang eksaktong petsa kung kailan magiging epektibo ang bagong batas na ito. Ang Maldives ay isang maliit na Islamic Republic na may higit sa 1,000 coral islets na may strategic spot area. Ang bansa ay kilala rin sa mga liblib at mabuhangin nitong puting beach, mababaw na turquoise lagoon at Robinson Crusoe-style getaways. Samantala, matatanda ang sumiklab ang giyera noong ika-7 ng Oktubre noong nakaraang taon matapos sorpresang umatake ang puwersa ng militanteng grupo ng Hamas sa mga Israelita. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay saya sa crowd ang nation's girl group na BINI nang itanghal nila ang kanilang hit single na Pantropiko sa gitna ng mainit na laban sa pagitan ng huling kuponan na nagharap sa 2024 Star Magic All-Star Games na ginanap sa Araneta Coliseum nitong nagdaang linggo ng gabi. Bukod sa Pantropiko ay itinanghal din ng BINI ang isa pang hit song na Karera sa halftime show. Bago ang nasabing pagtatanghal ay nauna nang naglaro sa volleyball game ang isa sa miyembro ng BINI na si Mika Lim na nakakuha ng Best Setter Award. Inihayag din ng grupo ang nakatakdang pagdiriwang ng kanilang ikatlong anibersaryo sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang sariling website at ang unang opisyal na BINI Day na gaganapin sa June 11 sa One Ayala sa Makati City, pati na rin ang 3 araw na konsyerto ng BINI sa New Frontier Theater mula June 28 to 30. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, BMW tinitiyak na walang Pinoy na nasawi sa gumuhong gusali sa Jeddah. Senator Sherwin Gatchalian isiniwalat na nakalabas na ng bansa ang mga magulang ni Mayor Alice Guo. BBBM nilinaw na hindi siya nagtatrabaho para sa China at Estados Unidos. House Speaker Martin Romualdez nang hikayat ng mga karatig bansa na makiisa sa rule-based order ng West Philippine Sea. 2 milyong katao apektado ng rotational brownout. Israeli ban sa Maldives luxury tourist spots bilang protesta sa Gaza War. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.